The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each of his own town. In Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy, that I will be for all the people. For today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of heavenly hosts with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Just before the Mass, somebody came and gave me an handkerchief. Binigyan ako ng panyo. Sabi, umiyak ka kaninang umaga, baka iiyak ka uli ngayon. Ano po? This morning, during the Eucharist, I was unable to contain myself because my heart was full of gratitude to the answered prayers. Of course, embracing the pain, the loneliness, the lost, because even though it's Christmas, there's no moratorium with regards to problem. Ano po? 2 hours before the Mass, a friend, a purser of an airline said, "Please pray for one of my passenger. He vomited, he rushed to the comfort room, he collapsed, and had a cardiac arrest. They are in Hong Kong flying to Manila. Their flight was delayed for 1 hour because of that passenger." Of course, I asked her, "Kumusta ka?" Sabi lang niya, "Talagang ang buhay ay sadyang napakahirap. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka." Di pa ba, ano? Masaya ka ngayon, maya-maya, wala ka na. Ha? Ang iniisip ko ay yung kamag-anak na nag-aantay ngayon sa Pilipinas. Di po ba, ano? Iniisip nyo ang Noche Buena, darating ang isang mahal sa buhay, pero hindi makakarating, at sasabihin sa iyo, hindi po nakarating.
Okay lang sana kung sasabihin, naiwan po. Di po ba, no? Ang pinakamahirap na sabihin ay, namatay po. Ano pa? My dear friends, my brothers and sisters, as Salesian sisters also messaged earlier and said, this is the first Christmas that I do not have my mother. This is the first Christmas I do not have my mother. Immediately I replied, but you still have Jesus. You still have Jesus. What I'm trying to say, my brothers and sisters, the birth of Christ did not solve the problem. The birth of Christ did not make life easy. The birth of Christ did not answer the question. The birth of Christ did not remove the darkness, as the first reading have said. Kailan ba nagdidilim? Dahil lang ba walang ilaw? Hindi. Sabi nga, bakit mo sinaksak? Nagdilim ang isip ko. Di po ba ano? Bakit mo sinampal? Nagdilim ang isip ko. Bakit ka tumalon sa kenon? Nagdilim ang isip ko. Hindi lang dahil walang ilaw. Pag nagdidilim ang isip mo, kung ano-ano ang ginagawa mo. Sabi nga ng isang pilosopo, to see is to allow two lights to meet. Or being able to see is the meeting of two lights. Ang pagtatagpo ng dalawang liwanag. Liwanag galing sa labas at liwanag galing sa loob. Kahit gaano kaliwanag sa labas, kung ang iyong mata ay walang liwanag sa loob, wala ka rin makikita. Kahit gaano kaliwanag ang mata mo, kung madilim ang paligid, wala ka rin makikita. Nagkakaroon lang ng pagkita kapag nagtagpo ang dalawang liwanag. At yun ang ibig sabihin ng unang pagbasa. Sa gitna ng dilim ng ating buhay, dumating ang tunay na liwanag. Dumating ang tunay na liwanag. Anong bahagi ng buhay natin ang nangangailangan ng liwanag? At mga minamahal na mga kapatid, long before you failed an exam, is it because before you have taken the exam, you already have said, ay babagsak ako. Babagsak ako. Bago ka pa kumuha ng exam, dahil sinabi mo, babagsak ako, babagsak ka talaga. Many wars have lost because even before the battle, they have already entertained the thought that they will lose the war. The same with the opposite. The same with the opposite. Long before you pass the exam, you have already claimed it that I will pass the exam. Long before you engage in battle, you win the war, because long before the war, you've already proclaimed that I will be able or I will win the war. Kaya nga, sabi nila, pag sinabi mong you can make it or you will not make it, it is both true, depending on what you say to yourselves. Many times I've said this, our common problem is that we limit God by our own limitations. We limit God by our own limitations. Pag sinabi mo, di na ako makakalakad, di ka na talaga makakalakad. Ano po? Kaya pag ako'y nag-aanoy, tinatanong ko yan, Nanay, naniniwala ka pa ba na ikaw ay gagaling? Ano po? Pag sinabi ng may sakit, Father, parang hindi na ako gagaling. Hindi ko na pinatatagal ang usapan. Sila, wag na ho kayong uminom ng gamot.
Bakit, Father? Hindi na kayo gagaling. Dahil kahit anong gamot ang iinumin nyo, kayo mismo nagsasabi sa sarili nyo, hindi na kayo gagaling. Mahalaga na tinatapos natin ang ating taon. Ano po? At sisimulan natin ang ating bagong taon ng mayroong tamang pananaw. Hindi lamang bagong pananaw, kundi tamang pananaw. Mahalaga tamang pananaw. Ano sabi ko? If you look at things differently, the things you see will become different. Kapag meron kang panibagong pagtingin sa anumang bagay, ang bagay na yan magbabago sa iyong paningin. Di po ba, anak? Magbabago sa iyong paningin. Ang paborito kong kwento, merong isang lalaki na nag-retire. Ang laki na nakuha niyang retirement. Nung nakuha niya, ang una niyang binili ay isang mamahaling painting. Wala ang misis niya nasa US. At sabi lang niya, nag-retire na ako, darling. Nakuha ko ng pera. Anong ginawa mo sa pera? Sabi niya, surprise. Binili niya yung painting, pinaayos niya ang wall ng bahay, inilipat niya ang sopa na nakatingin sa painting. Ano po? Nilagyan niya ng pin light. Pagkatapos kumain, wala siyang ginawa kundi umupo doon. At tinitingnan, ito ang aking retirement. Dumating ang misis, sabi niya, kumusta ka na? Anong nangyari sa retirement mo? Tinuro niya yung painting, sabi niya, jaran. Sabi ng misis, saan mo naman nakuha yan? Binili ko yan. Mahal yan. Magkano yan? 2 million yan. Ha? Mas maganda pang drawing ni Junior dyan. Gumastos ka ng ganyang kalaki. Away. Ano po? Away. Walang usapan. Ilang araw na walang kwentuhan. Hindi sabay kumakain. At sabi ni Mister, alam mo, darling, nabili ko yan ng 2 million. 2 to 3 years from now, ang value niyan magiging 5 million. Kung tatagal pa yan, baka maka 10 million yan. At biglang tinignan ni Mrs., sabi ni Mrs., maganda nga naman. Nagbago ba yung picture? Hindi. Nagbago ang pananaw. Mahalaga sa buhay, meron tayong tamang pananaw. Di po ba? Marami sa atin na nagre-reklamo. Hindi dahil wala tayo, mali ang pananaw. A mother shared. Sabi niya, my husband had a stroke. And after 6 months, I lost my daughter. I got devastated. I questioned God. Sabi niya, bakit mo ako sinusubukan ng ganito? And she was given a chance to go to Holy Land and walk in the way of the cross, the stations of the cross in the Holy Land. And she was sobbing, crying. And she said, I was repenting by questioning God because I lost my own daughter. I forget to ask, and late for me to realize that Mary have lost a son who is a God. If a God was not exempted from losing his life, who am I to complain? Di ba? Can you imagine a God who abandoned heaven so that He can walk with us? Iniwan niya ang langit upang siya'y makipamuhay sa atin. Sabi nga ng dalawang magkaibigan na naglalakad sa kalsada, nakita nila
ang tatlong batang nagtutulak ng mabigat na kariton. Naawa sila, tinulungan nilang magtulak ng kariton. Maya-maya yung isang bata, bumitaw na sa kariton. Nagsimulang maglaro. Habang tinutulak nilang kariton, yung pangalawang bata, bumitaw na rin. Naglaro na rin. At naiwan silang dalawa at isang batang nagtutulak ng kariton. Maya-maya yung pangatlong bata, bumitaw na rin. Silang dalawa na lang nagtutulak ng kariton. Tumigil sila at binitawan nila ang kariton. At sabi ng kaibigan niya, bakit natin bibitawan? Tinutulungan lang natin sila. Hindi natin kinukuha sa kanila ang kanilang trabaho. Minsan, mga minamahal na mga kapatid, nirereklamo natin sa Diyos ang mga bagay na tayo naman dapat ang nagbubuhat. Di po ba, na? Dumating ang Diyos para tulungan tayo. Hindi alisin sa ating mga balikat ang ating bitbitin. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga pag Pasko, sabi nila, cheat day. Huwag kayo maniwala doon. Baka ikamatay mo yan. Ano po? Sarap na sarap ka kasi ngayon lang naman ito dead. Di ba, ano? Hindi kinuha sa Diyos, hindi kinuha sa iyo ng Diyos ang iyong sakit. Tinulungan ka lang gumaling. Di po ba, ano? Ano sabi ko doon sa pari na walang ginawa na nagreklamo, ha? Sabi nga, doon sa kari-karing walang taba, di po ba, no? Kasi masarap daw talaga ang kari-karing may taba. Yung ang taba ay pag nilagay mo sa pinggan, pag inuga mong ganyan, umuuga, ay masarap yun. Yung pagsubo mo, natutunaw-tunaw, di ba? Pasok agad sa ugat, di po ba, ano? Oo, masarap yun. Oo. Ano sabi niya? Itong kinuha nating caterer, hindi marunong, walang taba. At sabi ko, Monsi, inalis po kasi bawal. Ano sagot? Anuhin ang gamot kung di kakain ng bawal? Di ba yun ang sabi ninyo? Oh, patay na siya ngayon. Di ba? Sige, kumain ka mamaya. Di po ba, ano? Ito po ang aking paalala. Ano po? Noche buena. Di po ba, ano? Pag isusubo mo na, namnamin mo na. Baka yan ang huli. Di po ba, ano? Oh, feel na feel. Talagang namnamin mo na. Baka yan ang huli. Di po ba, ano? Pero magbiling ka na. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, hindi inaalis ng Pasko ang ating problema, hindi inaalis ng Pasko ang dilim ng buhay. Ang pagdating ng Diyos ay tinutuwangan tayo. God came so that we will be enlightened and to allow us to carry our burden with the right perspective. Merong tamang pananaw. Di po ba, ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung nagrereklamong sila'y maliliit, yung mga BFF nyo, di po ba? Alam nyo ba ibig sabihin ng BFF? Below 5 feet. Ano po? Oh, maraming BFF. Pag nagpapapicture, maraming BFF. Oh, ang tangkad mo, Father, hindi. Maliit ka lang talaga. Di ba ba? No? Hindi abot yung compartment ng... di ba? Tapos ako maglalagay. Yung tungkol mo, nakakaingit ka. Di ba na? Siyempre, kumain ako ng Star Margarine. Di ba? Bakit ako, Father? Kumain din naman ako. Hindi mo kinain ng takip. Di ba na? Kami, pati takip, kinakain namin. Ano po? O di matangkad ako. Anong problema sa aeroplano? Pag matangkad ka,
sikip ang upuan. Di po ba, ano? Sikip. Pag matagal ang lipad, masakit. Ha? Yung katabi mong BFF, hindi man lang sumasayod ang paa sa sahig. Kukuya-kuya-kuy doon. Ano po? Kaya ako naman magsasabing, nakakainggit ka. Ano ibig sabihin yun? Tamang pananaw. There are things I do not have. There are things you do not have. You simply need to look at it as a blessing, as a grace. We are unhappy for looking at the things we do not have rather than appreciating what we have. My brothers and sisters, life will remain difficult, but because of Christmas, God will walk with us. Amen. Sa mga bata po, meron po mga apple, ano po? Bata. Nililinaw ko lang, bata. Ano po? Yung apple po ay para sa mga bata. Ano po? But everybody, every family can avail of our free calendar. Ano po? 2025. 2026 naman, ano po. It's either you, wag na maagawan, ano po. We have enough for everybody, ano po. If you're unable to get it tonight, you can do it tomorrow, ano po. So, free calendars. May mga nagtatampo, bakit daw sa Greenbelt libre ang calendar, ano po. Sa parokya nila pinagbibili, ano po. Wag na natin sagutin, ano po. Kumuha na lang kayo. Brothers and sisters, by the way, bago magsimula ang misa, may nag-message, sabi niya, Father, tulungan mo naman ako. Nagtatalo kami mag-asawa. Kung magsisimba kami ngayon o bukas na lang. Ano po? Pag nagsimba po ba kami ngayon, pwede na kami hindi magsimba bukas? O bukas na lang, parehas din yun. Ano po? Hindi ko sinagot para mahaba ang pagtatalo. Ano po? Baka ngayon lang nag-uusap yun eh. Hayaan mo na, ano po. But today's celebration, ano po, fulfills the holiday of obligation for December 25. Ano po? Pwede na kayong hindi magsimba bukas ng umaga, ano po? Ha? Pero wag kayong maglalasing ngayong gabi. Ha? Ha? So, pwede na pong hindi magsimba bukas ng umaga. Magkaiba lang po yung readings, but the same liturgical obligation. Again, going back to what I've said, when Christ was born, the world was not changed. But His birth, hopefully, gives us a new perspective. Magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Mahalaga yun, ano po? Meron kang bagong pananaw. If you change the way you look at things, the things you see will change. Inuulit ko, if you change the way you look at things, the things you see will change. Look at it according to the eyes of God. Ano po? According to the eyes of God. And do not forget this, all prayers are answered. Sometimes immediately God says, yes. Sometimes God says, no, because I have something better for you. Or sometimes God says, wait. Wait. Delayed doesn't mean denied. Ano po? Delayed doesn't mean denied. So, if God has given His only begotten Son, take the courage that there is nothing God not capable of giving you. The Lord be with you. And with your spirit. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Meron pong pahalik sa ninyo
Sa ninyo po ang halik, hindi kay Father. Ano po? Lay minister po mag-ano na po. Merry Christmas!